yung pakikipag-communicate doon sa tao kapag hindi na nila gusto dahil nga iniisip nila na baka maawa sila to the point na makipag-ayos uli sila kahit na napipilitan sila. Kaya ang ginagawa nila, unti-unti na lang nilang iniiwasan yung babae. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, hello ma'am. Always watching your channel. Gusto ko lang po sanang humingi ng advices kasi nalulungkot ako now sa LDR relationship ko. Parang minsan na lang siyang tumatawag sa akin. Di tulad nung di pa kami nag-iisang buwan. Tumatawag siya palagi sa akin. But now, parang nagbabago. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Dahil napamahal na din po ako sa kanya. Okay, normal ba na meron talagang pagbabago kapag nasa long distance relationship ka? Yes, normal po yan. Kahit wala kayo sa long distance relationship, meron talaga. Kaya lang kapag nasa LDR tayo, mas malaki po yung chance na meron talagang isa dyan na magbabago or mawawalan ng interest. Especially kapag matagal na yung LDR ninyo. Or minsan naman, doon sa parehong partner. Dahil napagod na pareho silang malayo sa isa't isa, hindi ka nag-iisa sa ganyan. Dahil ikaw ngayon, nandun pa rin yung feelings mo, doon sa ka-LDR mo, hindi mo alam ngayon kung ano yung gagawin mo. To the point na parang nagiging desperate ka na. Kailangan ma-resist mo or mapigilan mo yung temptation ng paghabol doon sa ka-LDR mo. Mag-act ka na parang hindi ka affected doon sa pagiging cold niya. You have to understand that hindi ikaw ang problema dito, kundi siya. Bigyan mo siya ng space. Minsan, yan yung pinaka-best way para ma-communicate natin yung feelings natin dun sa isang tao. Kasi the more na naghahabol ka sa kanya, the more nalalayo yan sa'yo. Then, afterwards, kung wala pa rin nangyari, it's time for you na i-confront mo siya kung bakit naging cold na lang siya sa'yo bigla. Ano bang naging problema? At kung hindi niya ma-justify yun at hindi maganda yung mga reason na sasabihin niya, then it's time for you to move on. Bakit? Kasi number one reason dyan, yung thrill is nawala na. Sa una, tulad ng sinabi mo, yung first month, okay pa kayo. Then afterwards nun, unti-unti na siyang naging cold sa'yo. Kapag nasa tamang tao ka at nasa tamang relationship ka, habang tumatagal kayo, mas tumataas yung excitement nyo. Mas nagiging okay kayo. Pero kapag nasa maling tao ka at nasa maling relasyon ka, yan na yung sign na kailangan mo nang mag-back out. Dahil yung ka-LDR mo ngayon ay hindi para sa'yo. Huwag mong hayaan na isipin mo na ikaw ang nagkaroon ng problema dito kung bakit siya lumayo sa'yo. Remember, hindi ikaw ang problema dito, kundi siya. Baka nung first stage ninyo, which is first month, nandun pa yung mataas na serotonin and dopamine. Nahook siya doon sa mga good chemicals na yon, kaya hinahabol ka pa niya at nandyan pa siya sa'yo. Pero hindi niya na-maintain iyon kasi nga, hindi siya para sa'yo. Tulad po ng sinabi ko kanina, kung para sa'yo yan, habang tumatagal kayo, mas nagiging smooth yung relationship ninyo. Number 2, defense mechanism. Minsan, hindi natin masabi yung gusto natin i-communicate sa tao. Kaya, pinapahiwatig na lang natin ito sa pamamagitan ng mga kilos at gawa natin. Like, magiging distant yung tao sa'yo, magiging cold sa'yo, para ikaw na mismo yung gumawa ng paraan at magsarado nung librong binuksan ninyo para maiwasan niya yung confrontation. Kasi hindi niya naman sa'yo masabi yung katotohanan na nawala na yung interest niya doon sa relationship ninyo. Pangatlo, kung bakit bigla na lang siyang naging cold sa'yo, of course, baka ayaw kanyang masaktan. Minsan, ang mga kalalakihan, dinidistansya nila yung sarili nila para maiwasan na masaktan yung kapartner nila. Hindi nila gustong saktan ka, pero yun talaga yung naipaparamdam nila sa'yo. Ginagawa niya yun by his actions kasi para wag ka na mag-expect sa kanya. Kaya, red flag na yan kapag ganyan na yung ginagawa sa'yo ng partner mo. Another thing, kung bakit bigla na lang siyang naging cold sa'yo, hindi ka na niya i-communicate dito kasi iniiwasan niyang mag-argue kayo or mag-away kayo. Minsan kasi, para maiwasan natin yung mga away and conflict, mas pinipili na lang natin tumahimik. As much as possible, dalawa lang kasi yan. Either na mag-fight back tayo or
tumahimik tayo. So, sa case mo, nakikita ko, pinipili niya na tumahimik na lang at maging cold sa'yo para maiparamdam niya na I am done. Masakit ito pero kailangan tanggapin mo. Kasi kapag ang isang lalaki ay totoo ang pag-ibig sa'yo, hindi mo mararanasan yan sa kanya. Iba kasi ang ugali ng mga lalaki sa atin. Kung ang mga babae very vocal sa feelings nila, ang mga kalalakihan hindi. Kaya nga mas maraming ghosting na nangyayari sa mga kababaihan dahil nga ang mga kalalakihan hindi sila magaling makipag-communicate when it comes doon sa feelings nila. Kaya nga andito tayong mga babae para i-interpret natin yung mga body language nila towards doon sa sitwasyon dahil ang mga kababaihan naman dyan magaling mag-interpret ng feelings. So one, ito pinaka-important. Kung bakit mas pinili niya maging cold at i-avoid ka niya. Kasi nga, ina-avoid niya yung tendency na ma-overcome ninyo yung problem. Possible na iniisip niya na kung mag-uusap kayo ng masinsinan at baka maawa siya sa'yo, ayaw niya nang maayos kayo. Etong scenario na to is just an observation. May mga lalaki po na ina-avoid talaga nila yung pakikipag-communicate doon sa tao kapag hindi na nila gusto dahil nga iniisip nila na baka maawa sila, baka madala sila ng mga salita nung babae to the point na makipag-ayos uli sila kahit na napipilitan sila. Kaya ang ginagawa nila, unti-unti na lang nilang iniiwasan yung babae hanggang sa magsawa na yung babae at parang maglaho na lang na parang bula. Masakit ito pero kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng makakasalubong natin sa daanan or sabihin natin makakarelasyon natin ay para sa atin. Dadaan lang talaga yung mga taong yan sa atin, magkakamali tayo, masasaktan tayo in order for us na pagdating ng tamang tao sa atin ay alam na natin ito pang hawakan. Minsan may mga plano tayo sa buhay natin na kahit anong pilit natin ayusin ay hindi natin maayos-ayos because universe tells us na kailangan matanggal ang planong ito kasi if not, baka tayo ang masira ng plano natin. So overall, wala kang kailangang gawin dahil it's not about you. It's about him. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!